Amen. Yan, lakas ah. Yan. Yan. Amen. Sa magpapalang hapon sa inyo, Impact Makers. Yan. Ano ba yung series natin ngayon? Ang series natin. May nakakaalam ba ng series natin ngayong hapon? Himala. Yan. Himala. Akala nyo si Carlos Yulo yung Yan. Mukha ba si Carlos Yulo? Kamukha? Kamukha. Kamukha lang. Himala. Yan. Himala. Pero hindi pa si Carlos Yulo. Yan. Habig lang hawig. Yan. Huwag po kayo magulat, Impact Makers. So, yan, welcome sa ating youth. Yan, youth impact. Yan, may first time ba rito? Taas nga ng amoy ng first time. Second time. Third time. Wala. Puro luma. Yun, may bago ron. Sige, man daw, bago daw siya. So, I hope and pray, Impact Makers, na tayo po ay natuto sa ating pinag-uusapan sa mga last topic natin at talagang naranasan natin yung himala ng Diyos sa ating buhay. Amen ba? Naranasan nyo na ba yung himala ni Lord? Dito, naranasan nyo na ba yung himala ni Lord? Mahina. Naranasan nyo na ba yung himala ni Lord? Amen. Sa kabila naman, naranasan nyo na ba yung himala ni Lord? Yun, ang lakas. Amen daw. So today, Impact Makers, we will talk about what God can do for you. Yan. Pag-usapan natin ngayon kung ano ba yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. We all know that God can do miracles. Yan. Alam naman natin, si Lord gumagawa talaga ng himala sa buhay natin. Diba, marami na tayo na rin na kwento, yan, mga testimony, na kung ano ba yung kayang gawin ng Diyos sa buhay nila, o ng Panginoon sa buhay nila. So, but have you really experienced God's work in your life? Kayo ba, naranasan nyo na ba na si Lord kumikilos sa buhay ninyo? What God can still do to your life? Ano ba yung kayang gawin? O ano pa yung kayang gawin ng Panginoon Diyos sa buhay mo? What God can still show us face to face. Yan. Ano pa ba yung kayang gawin ng Panginoon sa atin ng harap-harapan? So today we will look into an account where God demonstrates His power and they experience it as person. So, sa pag-usapan natin ngayon, meron daw account sa Bible na kung saan pinakita ng Panginoon o dinemonstrate niya yung kapangyarihan niya. So, basahin natin ng Nehemiah chapter 9, verse 11. Yan. Sabi diyan, you split the Red Sea in front of them, and they walked through on dry land. The Egyptian soldiers were chasing them, but you threw that enemy into the sea, and they sank like a rock into the sea. So, ang context na ito, Impact Makers, yung mga assistant ni Nehemiah, the Israelites completed the repair of the wall at this period. Then, Nehemiah wishes to restore the nation glory because the destruction of the wall and temple was disgraced. So, ito yung pinaka-context nun. Kaya nga, babasahin natin yung Nehemiah chapter 9. Sabi dito, nag-confess sila ng kasalanan nila sa Panginoon eh. Was a confession of their sin to God. After the confession comes the adoration, which was their worship to God. Yan, silang lahat ay sumamba sa Panginoon Diyos. So, at isa pang part ng passage natin ngayong hapon about sa worship, sabi sa verse 9, and you saw the affliction of our fathers in Egypt and heard their cry at the Red Sea and performed signs and wonders against Pharaoh and all his servant and all the people of his land. For you knew that they acted arrogantly against our fathers, and you made a name for yourself as it is to this day. So, in this passage, Impact Makers, God shows His power to them and introduce who He was. Pinakita niya yung kapangyarihan niya at inintroduce kung sino ba talaga siya. So, in other words, He established a reputation and a name for Himself, and that will not be forgotten in history. So, ang scope po na itong Impact Makers, itong sermon natin today, ngayong hapon, focus po tayo sa Red Sea experience. Yan. Sino ba ito nakakalam ng kwento ni Moises? Moses, yung nakakalam ng kwento. Taas kamay. Yan, Moses. Alam niyo yung Red Sea? Yan. Red Sea, Red Sea. Yan, di Red Horse. Sabihin nila, Red Horse daw. So, pinag-uusapan po namin, Red Horse, hindi po Red Sea. Yan, mali po ata ako ng pagkarinig, Kuya Hans. So, Red Sea po, focus po tayo doon. So, but the thesis of the sermon is, God has the best solution. God has the best solution for His people. Ang Diyos daw ay best solution para sa kanyang mga tao. But,
Pero, he is the worst problem to his enemy. Kung si Lord, masarap maging kaibigan, impact makers, si Lord mahirap din kalaban. Diba? So join me in our message today entitled, Face to Face. Yan. Yan. Alam nyo ba yung face to face na yan kay Chang Ami? Yan. Face to face, di ba? Ang una niya si Jelly De Beren ata eh. Tapos si Tita Ami. Tapos ang next ata si Carla Abellana. Yan, face to face. So ano ba yung kayang ipakita ni Lord ng harapan? So nakaraan pinag-usapan natin puro himala. Yan, puro ano ba yung kayang gawin ng Panginoon? So ngayon ano ba yung kayang gawin ng Panginoong harap-harapan? Ano ang kaya niya pang gawin o kaya niya pang ipamaras at iparanas sa atin bilang kanyang mga anak? Ano pa ang kayang gawin ni Lord? So sino dito ready na magsabi lang malakas na amen? Amen. So verse 11 sabi diyan, you split the Red Sea in front of them and they walked through on dry land. The Egyptian soldier were chasing them, but you threw the enemy into the sea, and they sank like a rock into the sea. So number 1 natin, impact makers, ano ba yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin ng harap-harapan? Number 1, God can make a way. Ayan. Kayo nga, God can make a way. Ayan. God can make a way for His people. Kayang gumawa ng daan ng Panginoon para sa kanyang mga tao. Even when there seem to be no way. Kahit sa panahon o sa pagkakataon na parang tingin mo wala ng paraan. Pero si Lord kaya niyang gumawa ng daan para sa'yo. Take note, impact makers. Itong grade C na to. Dagat ang pinag-uusapan natin. Yan, dagat Imagine niyo na lang, dagat. O doon sa panahon natin ngayon, pwede maglakbay sa dagat. Tama? Diba? Pwede tayo maglakbay sa dagat, pero ang dagat hindi talaga siya daanan or pwedeng lakaran. May nata na ba kayong tao nagdaad sa dagat? May nata na kayong tao nagdaad sa dagat? Wala naman. Napaka-imposible nun sa panahon natin ngayon. Yan. Pag naglakad ka sa dagat, ewan ko na lang. Yan. So, napaka-imposible impact makers na yung dagat kayang lakaran. Para lakaran na ito ng almost 2 million na tao galing Egypt. Napaka-imposible ito. Napaka-imposible na pwedeng lakaran itong dagat na to. At hindi naman talaga ito daanan. So ang tanong, saan sila dadaan? Saan sila ngayon dadaan? Maybe, tanong mo din yan ngayon. Tanong mo sa sarili mo, saan ba ako dadaan? Makakadaan pa ba ako? Malalagpasan ko pa kaya to? Pero alam mo yung impact makers, pasalamat ka. Sabi mo sa katabi yung pasalamat ka. Yan, pasalamat ka. Kasi may pinagdadaanan ka pa. Dahil kung may pinagdadaanan ka ngayon, it means may patutunguhan ka pa. Kung meron ka pang dinadaanan ngayon, impact makers, maniwala ka, may patutunguhan ka. Samantala itong mga Egypt na to, mga Israelites na to, nung naglalakad sila sa Egypt, wala na silang kayang daanan. Diba? Napaka-imposible sa kanila may madaanan pa sila. Pero alam niyo impact makers, tandaan natin kayang gumawa ng Panginoon ng daan kahit pa sa mga imposibleng sitwasyon ng iyong buhay. Isipin natin impact makers, itong mga Israelites na to, galing silang Egypt. Diba? At itong Egypt na to, impact makers, dito sila nakakulong. Alipin sila dito, hindi sila malaya. Kaya nga sila umalis ng Egypt eh. Tapos habang naglalakbay sila, merong Red Sea. At tandaan po natin, splitting the Red Sea speak about an impossible turns possible. So ang Red Sea natin, impact makers sa buhay natin, di ba? Imposibleng Red Sea, na kahit na imposible, pwede maging posible. So ang Red Sea natin, impact makers, for them is a problem. Yung Red Sea natin sa buhay natin ngayon, pwedeng problema. Diba? Obstacle, barrier, hadlang sa buhay mo, sa gabal. Yung Red Sea nila, impact makers ng mga Israelites, hadlang sa kanilang pangarap. Kaya nga ang response ng mga Israelites, balik na lang tayo. Diba? Balik na lang tayo kasi hindi naman tayo makakadaan dito. Dagat to. Ang lalim-lalim na ito.
Balik na lang sila. Kasi kapag pumalag sila, patay sila. Diba? Alam niyo ba yung kwento ni Moises? Habang nalakad sila, diba? Na kahit parang nakaalis na sila sa Egypt, marami pa rin pagsubok. Nandiyan yung Red Sea. Pag pumalag sila sa kawal, patay sila. So wala talaga sila maladaanan talaga. Baka pag sumuko naman sila, alipin ulit sila. But let me tell you, impact makers, maraming mga tao ang hindi nakalaya kasi hindi pinalagan. Kasi hindi pumalag. Tinanggap na lang nila parang tinanggap na lang nila na gano'n na lang yung kalagayan nila. Kaya nga hindi pinalagan kasi akala nila hindi nila kaya. Pero tandaan mo, tama, hindi mo kaya. Tandaan mo, talagang hindi mo kaya. Pero si Lord, kayang gumawa ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Tanong, impact makers. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingin mo may Red Sea sa buhay niya. Ano ba yung Red Sea mo sa buhay mo ngayon? Na kapag hindi mo na itawid ito, balik ka sa dati mong buhay. Sa pag-iiyak, pagmumukmok, diba? Pagiging tambay na lang. Ang tanong, impact makers, tutuloy ka ba o babalik ka? Kaya nga God can split the Red Sea in your life. Kayang hatiin ng Panginoon yung dagat sa buhay mo. It's a split, impact makers. Split to, hindi erase. Magkaiba kasi yung in-split sa in-erase. Hindi aalisin ng Panginoon yung problema mo. Hindi niya tatanggalin yung problema, yung pagsubok na meron sa'yo. Ang gagawin niya, sasamahan ka niya, hahatiin niya yung erase sa buhay mo. God can never erase the Red Sea, but He split it. Meaning, impact makers, the Lord provided a way for them in the middle of the Red Sea. Nag-provide yung Panginoon ng daan sa kalagitnaan ng Red Sea nila. Kaya nga lesson natin dito, impact makers, hindi matatanggal ang mga problema sa buhay. Impact makers, namamroblema na ba kayo? Namamroblema na kayo? Yan. Ilan taong ka na, anak? Ilan taong ka na? 13. Yan. Ikaw, anak, ilan taong ka na? 12. Diba? Kapag ba hindi kayo nakapasa, anong pakiramdam? Malungkot, diba? Parang namumroblema ako. Ano ba yan? Parang ano ipapakita ko sa magulang ko? Bagsak ata ako ngayon. So impact makers, namumroblema rin sila. Kaya nga hindi aalisin ni Lord yung problema. Ang gagawin niya, sasamahan kayo sa problema mo. Magpo-provide si Lord ng pangangailangan mo. Hindi niya tatanggalin yung problema mo sa buhay, pero kaya niyang gumawa ng daan para ikaw ay may patutunguhan. Hindi mawawala yung layon. Ang importante kay Daniel ay kasama niya si Lord sa lions din. Hindi mawawala yung apoy. Ang importante kay Shadrach, Meshach at Abednego ay kasama nila si Lord sa loob ng fiery furnace. Sa naglalagablab na pugon. Isipin nyo, impact makers, mainit yun eh. Diba? Puro leon yun eh. Pero maliwanag ka sa kanila, impact makers, na si Lord yung kasama nila. Hindi mawawala yung Red Sea. Ang importante kay Moises ay kasama na nila ni Lord. Kasama nila si Lord sa buhay po nila. Sa pagtawid po nila. Therefore, hindi mawawala ang mga problema natin sa buhay. Pero ang importante, impact makers, kasama mo si Lord. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo si Lord. Impact makers, He is our solution. Si Lord yung solution po na sa buhay po natin. God can make a way. Kaya nga, kung ikaw ay anak ng Diyos, impact makers, Red Sea is just a part of your journey. Yung Red Sea sa buhay mo ngayon, yung dagat sa buhay mo ngayon, maniwala ka, part lang yan ng journey mo. Parte lang yan ng lakbayin mo sa buhay, pero hindi pa yan talaga yung destination mo. Hindi pa talaga yun yung patutunguhan mo. Red Sea is only adventure for your God-given future. Kayang gumawa ng Panginoon, impact makers, ng paraan sa future mo. May mga pagsubok ka man ngayon, may mga problema ka man ngayon, tandaan mo, part lang yan ng journey mo. It all doesn't end in the Red Sea. Hindi pa tapos, ito impact makers habang naglalakbay sila, may Red Sea. So tingin nila, hanggang doon na lang sila. But,
there is still the promised land. May promised land pa kasi. Meron pang pangako si Lord sa buhay po nila. Na meron pa silang patutunguhan. Hindi lang yun yung Red Sea na yan. Diyan lang yung destination mo. Hanggang diyan ka na lang. Tandaan natin may promised land pa. Kaya huwag kang huminto. Huwag kang huminto. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang huminto. Yan, huwag kang huminto. Tandaan natin, impact makers, God can break the natural law to create a supernatural solution for His people. Kayang gumawa ng Lord ng daan na hindi pangkaraniwan at hindi mo inaasahan. Amen? Kaya sabi sa verse 11, no, through the sea, you made a path for your people and led them through on dry ground. Those who pursued them drowned in the deep water as a stone sink in the raging sea. So ang galit ng karagatan ng impact makers ay pinaamo ni Lord. Therefore, kayang paamuhin ng Diyos ang oportunidad na mabagsik para sa iba. Kaya ang starting to the impact makers, huwag kang matakot sa Red Sea mo. Ano ba yung mga pinagdaanan mo ngayon? Ano ba yung parang humahadlang sa'yo? Ano ba sa tingin mo yung parang hadlang sa buhay mo? Pag-aaral mo, yan, pag-aaral mo, trabaho, yung grades mo, na parang feeling mo, bagsak ka, yung pagsisimula mo ngayon sa pag-aaral mo. Actually, ako nga po ngayon pasukan ko, parang feeling ko, ayoko na mag-aral. Sabi ko, parang kinakabahan ako. Kasi parang habang tumatagal, parang pabigat ng pabigat yung pag-aaralan namin. So sabi kong ganun, kung huminto na ako dito ngayon sa pag-aaral ko, ano na yung patutunguhan ko? Kaya nga impact makers, huwag kang matakot sa Red Sea mo. Tuloy ka lang. Dahil kayang gumawa ni Lord ng daanan para sa iyong katagumpayan. Sige nga, palakpakan natin si Lord impact makers. So, God can do for you face to face. Una is, God can make a way. Kayang gumawa ng Panginoon ng daan para sa buhay mo. Pangalawa, yan, on verse 11, sabi po dyan, you split the Red Sea in front of them and they walked through on dry land. The Egyptian soldiers were chasing them, but you threw that enemy into the sea, and they sank like a rock into the sea. So pangalawa po natin is God can break away. Yan. Kayo nga po, break away. Break away. If God can make a way for His people, God can break away for His enemy. Kung kayang gumawa ng daan ng Diyos sa buhay ng ibang tao, sa mga alagad niya, sa mga disciple niya, kaya rin gawin ng Panginoon yung break para sa kanyang mga kalaban. May mga oportunidad na ginawa ng Diyos para lang sa'yo. Para lang sa'yo. Na kapag inagaw at pinakailaman ng iba, ay magiging kapahamakan para sa kanila. So ang isang pintuan ng impact makers na binuksan sa'yo ni Lord, kapag para sa'yo yan at gustong pakialaman ng iba, ilulublob sila ng Diyos. Kasi yung daanan na yun, yung Red Sea na yun, hindi para sa mga soldier. Para sa mga Israelites po yun. Para sa mga anak ng Diyos. Kaya nga hindi mo kailangan ma-insecure sa ibang tao. Yan, tingnan mo yung katabi mo. Yan, maganda ba? Pogi ba yan, pogi? Yan. Kung na-insecure ka, tigil-tigilan mo yan. Huwag kang ma-insecure. Dahil kapag alam mong sa'yo yan, sa'yo yan. Hindi kayang pakialaman yan ng iba. At kapag pinakailaman ng iba, impact makers, si Lord ang bahala sa kanila. Kasi may mga bagay na binuksan sa'yo ng Panginoon na kaya niyang isarado para sa iba. Diba? Tignan natin ito, impact makers. Naitawid nila yung Red Sea. Naitawid ng mga Israelites yung Red Sea. Pero hindi ng mga Egyptian. Bakit? Kasi hindi para sa kanila yon. Ibig sabihin, hindi porket effective sa atin, ay effective din sa iba. God can break away. Kayang wasakin ng Panginoon yung isang daanan na dinadaanan ng iba na para lang sa'yo. Kaya ang sabi dito sa verse 11, the Egyptian soldier were chasing them, but you threw that enemy into the sea. Alam niyo po ba, impact makers, na hindi lang basta tinapon ni Lord yung mga Egyptian. Hindi lang basta tinapon ni Lord yung mga Egyptian. Sa original na Greek po, ang ginamit po dito ay iwinasiwas po sila. Talagang iwinasiwas po sila. Pagmumukhang damit na washing machine ng ibang tao, kapag nakaialam sila,
sa magandang plano ni Lord sa buhay mo. Kaya nga hindi nagkamali na ikaw yung nananampalataya kay Lord. Hindi ka nagkamali na ikaw ay nananampalataya sa Panginoon. Bakit? Tama, may Red Sea ka. Tama, may adventure. Pero, may pangako po si Lord. May pangako yung Panginoon. Protektado ka niya at alam niya ang kaya niyang gawin o ang kayang ginagawa niya sa buhay mo. So, impact makers, God has the power to overthrow your enemies. Kaya itapon ng Panginoon yung kaaway mo para sa'yo. Sapat ang kapangyarihan ng Panginoon, impact makers, para i-overthrow niya yung kalaban mo. Simple lang naman eh. Kung makikita natin, di ba? Although alipin sila doon dati, alipin yung mga Israelites. Di ba? Pinahirapan sila kasi promise ng Panginoon yun eh. Sinabi naman ng Panginoon yung kay Abraham eh, na yung mga anak mo, yan, ay magiging alipin. Pero pakakawalan ko rin sila. Promise ng Panginoon yung kay Abraham, na pakakawalan sila ng Panginoon. Kaya nga impact makers, na kahit may problema ka, tandaan mo, yung mga kalaban mo ngayon, yung battle mo ngayon, kayang i-overthrow yan ng Panginoon. Amen? Tandaan natin, hindi lahat ng kalaban ay kaya mo mag-isa. Hindi lahat ng kalaban ay kaya mag-isa. May mga naninira sa'yo ngayon, may mga parang bumubulong-bulong sa'yo ngayon, maniwala ka. May paraan si Lord para sa'yo. Kaya nga yung iba talagang iba talaga parang iba yung feeling kapag kasangga mo si Lord eh. Naranasan niyo na ba yung impact makers kapag may problema ka parang okay lang maghirap ako, okay lang maranasan ko yung hirap kasi kasama ko naman si Lord. At kung may kakayahan na iwas ni Lord yung mga kalaban niya o yung mga kalaban mo, kaya din niyang palubugin yung mga umaalipusta sa'yo. Si Lord, impact makers, iba. Bakit? God can bless who bless you. Kayang pagpalain ng Panginoon yung ibang tao na nagpapala sa'yo. Pero kaya niya rin i-curse o sumpain yung mga tao na sumusumpa sa'yo. Kaya nga tandaan, hindi kaya paglaban ng Panginoon. Kayang stay put ka lang. Magpaumbaba ka lang. Hindi mo kailangan ma-stress na ma-stress. Hindi mo kailangan labanan natin ng laban. Tama, may mga laban tayo, impact makers. May mga laban tayo. May mga laban na ipapalaban sa'yo si Lord, pero may mga laban ka na harapin mo lang at palalakaran lang sa'yo. Pero si Lord ang bahala magpasara sa mga taong umaalipos sa'yo. Kung kaya ng Diyos na gumawa ng daan para sa kanyang mga anak, kaya rin niya magpaaguho ng daan para sa kanyang mga kaaway. So napansin ko lang dito, impact makers. So ang Red Sea, ang Red Sea hadlang sa kanila. Yung Red Sea hadlang sa kanila. Diba? Pero tingnan natin yung Red Sea hadlang. Pero nung hinatinan ng Panginoon yun, naging Red Cross yun. Bakit? Diba? Kasi yun yung sumagip sa kanila eh. Yung dating hadlang sa kanila, katuwang na nila ngayon. Walang ibang tao na kadaan kundi sila lang. Kaya nga, impact makers, kaya kang sagapin ng Panginoon sa panahon na mayroon kang pinagdadaanan. Yung dating hadlang sa buhay mo, maniwala ka, pwede mo maging katuwang yan. Ano yung unang kayang gawin ng Panginoon sa ng harap-harapan? Una, God can make a way. Pangalawa, God can break away. So, dito na po magtatapos yung impact makers. So, what God can do for you face to face? Ano ba yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo? Ano ba yung kayang gawin ng Panginoon ng harap-harapan sa'yo? Una, God can make a way. Tama naman. Si Lord gumagawa ng daan. Pero, si Lord, kaya din niya sirain yung daan para sa kalaban. God can make a way for His people, pero God can break a way for His enemies. Sabi sa verse 11,
You split the Red Sea in front of them, and they walked through on dry land. The Egyptian soldiers were chasing them, but you threw that enemy into the sea, and they sank like a rock into the sea. So may dalawang mabibigat na pagsubok ang naranasan nila. Una, yung Red Sea. Red Sea. Pangalawa, yung Egyptian soldiers. Yung mga sundalo. So wala silang makitang solusyon. Bakit? Red Sea. Soldier. So hindi naman ito pangkaraniwan na daanan lang. Kasi wala naman tao eh. Although sa panahon nila may mga bangka, may mga barko. Pero that time kasi wala eh. Ilan sila nun? Almost 2 million. Diba, Red Sea? Soldier. Kapag bumalik sila, pwede silang patayin. Or maging alipin ulit. So, ang nakita nila na sa kanilang harapan ay walang pag-asa. Kapag tumingin ka sa harapan, walang pag-asa. May Red Sea. Ang layo nun. Pangalawa, malalim. Mas wala ka pang gamit. Walang pag-asa kasi walang oportunidad. Sa likod naman, parang binabatak sila ng kahapon. Bakit? Kasi kapag bumalik sila, alipin ulit sila. At kahit sa magkabilang gilid, desert, desierto, ang mangyayari, aabutin na naman sila. Impact makers, kung ikaw ang nasa sitwasyon ng Israelites, anong gagawin mo? Tutuloy ka ba sa Red Sea? Babalik ka ba sa mga soldier? Mapapaalipin ka na lang ulit? Kapatid, sa panahon natin ngayon, napapalibutan ka ng mga pagsubok, paghihirap. So, lagi mong tandaan, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Kung walang daan sa harapan nila, at sa likod, may soldier. Sa magkabilang gilid, may jeep, may disyerto. Tandaan mo, may paraan pa. May paraan pa ang Diyos. Meron pang Diyos sa taas na kaya kang pagtagumpayan. Tayo nga tayo, impact makers. Nasa tubig ka man ng pagsubok ngayon, tandaan mo, humahati ng dagat ang Diyos na sinasamba mo. Nasa pagsubok ka man ng buhay mo, tandaan mo, kayang gumawa ng paraan ng Diyos para sa'yo. Simple lang naman eh. Simple lang naman. Wala naman talagang madali. Simple lang naman. Hindi sa atin, sa Panginoon. Simple sa Diyos. Anong impact makers yung pinagdaanan mo ngayon? Ano ba yung mga red sea mo ngayon sa buhay mo? Ano ba yung parang tingin mo humadlang sa'yo? Ano ba sa tingin mo parang may humihila sa'yo pabalik? Tingnan mo ngayon. Tingnan mo yung Red Sea sa harapan mo. Tingnan mo yung mga soldiers sa likod mo. Kung ikaw yung mga Israelites that time, anong mararanasan mo? Ano yung pili na pwede mong maranasan? Pwede mabaliw ka eh. Diba? Kasi ang hirap eh. Red Sea.
Sundalo. Malulunod ako. Magiging alipin ako. Alipin na naman ako. Impact makers, isipin mo kung ano yung mga battle mo ngayon sa buhay mo. Ano ba yung hinaharap mong battle? Ano ba yung mga battle na kayang na pinagdaanan mo ngayon? Na sa tingin mo wala nang pag-asa. Maniwala ka, impact makers. May kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Kayang gumawa ng Diyos ng daan para sa'yo. God can make a way. Kayang gumawa ng Diyos ng daan para sa'yo lang, hindi para sa kanila. Bakit? Simple lang. Anak ka ng Diyos eh. Although may pagdadaanan ka ngayon, although may mahirap talagang battle ngayon. Kasi mahirap naman talaga yun eh. Kahit sinong tao ayaw nun. Ayaw ng Red Sea. Ayaw nila maging alipin uli. Pero maliwanag kasi sa mga Israelites that time, impact makers, na meron silang Diyos. Maliwanag kay Moses na meron siyang Diyos na sinasamba. Na kahit yung ibang tao, ayaw na. Kasi sabi nila, balik na lang ako, ayoko na dito. Red Sea to eh. Balik na lang kami, kasi papatay naman kami nun eh. Hindi naman kami lalaban doon sa mga yun eh. Impact makers, alam ko may battle ka ngayon na gusto mo malagpasan, gusto mo ma-overcome. Maniwala ka, impact makers. Yung laban mo ngayon, yung mga lumalaban sa'yo ngayon, kayang i-overthrow ni Lord yan. Sige, impact makers, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Sabihin mo kay Lord, yung battle mo ngayon, sabihin mo sa Kanya kung ano ba yung pinagdaanan mo ngayon, yung race mo ngayon, ano ba yung soldier mo ngayon, na parang pag bumalik ka ron, alipin ka uli. Trabaho ba yan? Pag-aaral ba yan? Problema ba yan sa pamilya? Problema ba yan sa pera? Sa bahay nyo, sa magkapatid? Magulang sa anak, anak sa magulang? Impact makers, kaya kang ay alis ng Panginoon dyan. Kaya kang ialis ng Panginoon. Kaya niyang i-split yung Red Sea para sa'yo. At maniwala ka, yung Red Sea na yun, yung split na yun para sa'yo lang. Na kapag dumaan ka doon, makakadaan ka. Pero yung ibang tao, hindi nila madadaanan yun. Why? Kasi hindi yun ginawa ng Diyos para sa kanila. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Come on, church. Impact makers, sige. Sabihin mo sa Panginoon yung problema mo, yung pagsubok mo, yung pagdaanan mo ngayon. Iiyak mo sa Kanya, huwag ka mahiya, huwag ka matakot. Huwag mo intindihin yung katabi mo, huwag mo siya napansinin. Ikaw si Lord lang. Sabihin mo sa Kanya yung battle mo ngayon. Sabihin mo sa Kanya kung ano yung pagdaanan mo ngayon. Sabihin mo sa Kanya kung ano yung pinag-aaral, ano yung pagdaanan mo ngayon. Ang gusto mo i-alas ka ng Panginoon, impact makers. Tandaan mo, God can make a way. Kaya kang i-alis ng Panginoon at kanya madaanan sa'yo. Pray sa battle mo ngayon, impact makers, tandaan mo. Dadaan ka ng Panginoon dyan. Hindi kanya pababayaan Panginoon ng Panginoon na mawala lang basta-basta kundi. Gusto niya mapunta mo yung promised land. Gusto niya puntahan mo yung pangako niya sa'yo. Gusto niya makalis ka sa laban mo ngayon. Gusto niya makadaan ka kung saan naidaan na to, nadaan na to ng Panginoon sa buhay mo. Ay malalakaran mo na maayos. Na kahit maraming battle, maraming pagsubok, maraming mahabol sa'yo, maraming mga tao na humihila sa'yo pabalik. Maniwala ka, impact makers. Si Lord ang kasama mo. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos na sinasamba mo ngayon, impact makers. Hindi madali. Oo, tandaan natin, hindi madali. Pero si Lord na yun eh. Si Lord yung nagsasabi sa'yo, impact makers, na magtiwala ka.
Dahil may nakanda akong daan para sa'yo. Mukhang imposible, anak. Pero, ang Diyos ng posible. Siya ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, kung saan yung mga anak niya hindi namin nababayaan. Hindi niya inayaang maging malungkot, hindi niya inayaan na baliwala lang. Maniwala ka, Impact Makers, may daan si Lord para sa siya ang Diyos na sinasamba mo. Siya ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Siya ang Diyos na kung saan na kahit imposible yung mga bagay ay magiging posible sa Kanya. Yung mga Israelites, hindi naman nila alam yun eh. Natatakot din sila. At alam ko natatakot ka din. Pero yung himala na kayang gawin ng Diyos sa kanila ay kayang gawin din ng Diyos sa buhay mo ngayon. ano kung may Red Sea? Ano kung may soldier? Ano kung may desert? Marinaw sa akin at dapat na marinaw sa'yo, Impact Makers, may Diyos kang sinasamba. Yung kayang gawin ng Diyos dati, ay kayang din gawin ng Diyos ngayon sa buhay. Yung Red Sea, Impact Makers, hindi naman siya basta dagat lang eh. Harang yun. Yung promised land nandun pa. So bago ka makapunta ng promised land, may Red Sea ka munang dadaanan. Imposible? Oo, imposible. Imposible naman talaga yun. Pero yung kilos ng Diyos sa buhay mo, sa buhay nila, ay posible. Walang makakapigil nun. Imagine ninyo, Impact Makers, yung soldier, nahabol ka. Nakakabayo yung mga yon. Naglalakad lang yung mga Israelites that time. Marami pa silang bit-bitin. Pero bakit wala nakuha sa mga Israelites? Kasi hindi sila pinabayaan ng Diyos. At maliwanag na ang Diyos ang nagbigay ng daan sa kanila na para sa kanila lang. Na kahit yung mga soldier, yung mga mahabol sa kanila, hindi inalaw na makapunta ron. Kasi hindi para sa kanila yung promise lang na yun. Kaya Impact Makers, yung Red Sea mo ngayon, harapin mo. Kaya maraming mga tao, siguro, kaya hindi nila nakita yung promised land, yung pangako ng Diyos kasi hindi sila tumuloy. Hindi sila pumalag. Natakot na lang sila. Natakot silang harapin. Natakot silang lumaban. Tandaan mo ka matakot. Lakasan mo yung loob mo. Bakit? Kasi may Diyos na nagbibigay ng daan para sa'yo. Tuloy lang. Tuloy ka lang. Hindi ko to promise. Promise ng Panginoon to. Hindi ko to gawa. Gawa ng Diyos to. Sa akin, imposible. Imposible na kaya ko yung bigyan ng daan. Imposible sa mga pastor na bigyan kayo ng daan patungong promise na may Red Sea. Pero si Lord, kaya kanyang bigyan ng daan kahit may Red Sea. Impact Makers, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Habang kinakanta ng music team, pwede bang ipikit niyo yung mga mata ninyo? Pagbulay-bulayan niyo yung kanta. Na para bang nangungusap sa inyo si Lord.
na kahit anong buhay, anong battle, anong Red Sea, anong soldier, anong obstacle, anong barrier ang meron ka ngayon, yung hadlang, tandaan mo hindi humihinto si Lord. Hindi humihinto si Lord kung pagkilo sa buhay mo. Walang imposible. Walang imposible sa Diyos na imposible. May miracle. May miracle si Lord sa buhay mo, yung pangmegas. May imalang ginagawa si Lord sa buhay mo. At yung himala na yung pangmegas, hindi hihinto. At hindi humihinto si Lord sa buhay mo. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Siya lang ang Diyos natin, yung pangmegas. Waymaker, miracle Diyos natin, work, nagbibigay ng tagumpay. promise keep, Siya ang Diyos na light in nagbibigay the ng liwanag sa madilim mong darkness. daan. My God, that is who you are. 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 God can make a way for His people. Kung ikaw ay anak ng Diyos, anumang pinagdaanan mo ngayon, kayang ng daan para sa'yo. At kaya din i-break ng Diyos yung daan para sa kalaban mo. Marami ka mabibigat na pinagdaanan niya yun, Impact Makers. Kayang pag-aanin ng Panginoon yan. Mababa man yung grades mo, sa tingin mo babagsak ka, maniwala ka, manampalataya ka sa Panginoon. Kaya kang iangat ng Diyos dyan. Yung business ninyo, yung trabaho mo, na maraming struggle, minsan naiisip mo lang ihinto. Kasi, parang feeling mo, sinasabihan ka, wala kang kwenta. Nagtutuloy-tuloy ka pa. Wala namang, hindi ka naman lalago dyan, maniwala ka, tuloy mo yan. Yung ministry mo, na kahit yung pamilya mo, hinahadlangan, yung ibang tao, yung kaibigan mo, hinahadlangan ka, tuloy mo yan. Hindi sila yung makakapagpahinto sa'yo. Hanggat may binibigay si Lord na daan para sa'yo, lakaran mo. Lakaran mo. Pikit tayo, Impact Makers. Pikit tayo. Lord, sa habang ito, Panginoon, lubos kami lumalapit. Papasalamat to reminder us, Panginoon, Lord, that
sa lahat ng youth, young people, leaders. Alam po namin, Lord, hindi kami exempted, Panginoon, sa mga battle. Hindi kami exempted sa Red Sea, Panginoon. Hindi kami exempted sa soldier, Panginoon, na dumadating sa buhay po namin. Pero Lord, ngayong hapon, Panginoon, na-remind kami, Panginoon, na Ikaw yung Diyos na gumagawa ng daan, na kahit mahirap, kahit imposible, kahit malalim yung problema, kahit malawak yung problema, walang posible sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa iyo. Ikaw yung Diyos namin, Panginoon, na patuloy na kumikilos, nagbibigay ng katagumpayan, nagbibigay daan sa kanyang mga anak, patungo sa tagumpay, sa promised land. Salamat, Lord. Dahil ngayong hapon, Panginoon, lahat ng narinig po namin ay pangahawakan po namin. Salamat, Lord. Dahil, Panginoon, ko yung Diyos namin, Panginoon, na hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na nagtatanggol sa iyong mga lingkod. Kaya mo gumawa ng daan para sa amin. At kaya mo rin, Panginoon, i-break yung daan para sa mga kalaban mo. Para sa mga lumalaban sa mga anak mo. Thank you, Panginoon. Dahil hindi na sayang yung hapon na to. Yung pagsamba namin sa iyo, yung pagpunta namin dito. Dahil, Panginoon, natuto kami na panghawakan yung salita mo. Lord, maraming salamat sa lahat ng bagay, sa lahat na nangyari sa buhay namin. Ikaw yung magandang nangyari, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Kaya minsan pa, Lord, sa iyo pa na binabalik ang mayamang papuri, pasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord, Impact Makers.